Morning po. Gaya po ng sinabi ko, today is Pentecost Sunday. Sabi niyo nga po, Pentecost Sunday. Pentecost Sunday. Ngayon po ang pagsisimula ng panibagong panahon o season sa ating church liturgical calendar. At yun ay tinatawag na Pentecost season. Ano ba ang Pentecost? Familiar ba kayo sa salitang yan? Saan ito nagmula? Bigyan ko lang kayo ng ilang background tungkol sa Pentecost. Ayon kay Kuya King, ang Pentecost ay isang kapistahan sa tradisyon ng mga Hudyo kung saan pinagdiriwang nila ang panahon ng anihan or harvest season. Usually sa atin, kahit sa atin, ngayong buwan yung anihan. Usually nagsisimula siya pag medyo maaga, April hanggang June. No? Harvest season. Yung harvest season na yun ay tinatawag din nilang Day of First Fruits. Alam niyo yung batas sa mga Hudyo, yung first fruits ay dapat inaalay sa Diyos. Diba? Kaya mas tinanggap ng Diyos ang alay ni Abel kaysa kay Cain kasi si Abel nag-alay ng first fruits. Si Abel hindi. Sa kanila, ang paniniwala nila, yung first fruits kasi simbolo ng pagbibigay ng pagpapala ng Diyos. Galing yun sa Diyos. Kaya para sa Diyos yun. The rest, para sa inyo. Day of First Fruits. Ang salitang ito ay mula sa Koine Greek na Pentecoste. Sabi niyo nga po, Pentecoste. Pentecoste. Greek po yan, hindi Tagalog. Na ang ibig sabihin ay 50th. 50. Ikalamangpu. Sino ba ditong 50 years old na? Ayan, nasa Pentecost season na kayo. Yeah. 50th. Bakit 50th? Kasi 50th dahil yung Pentecoste o yung tinatawag sa Hebrew na Shavuot ay isa sa tatlong pilgrimage festivals ng mga Hudyo na pinagdiriwang tuwing ika-50th day pagkatapos ng Passover. So yung Lenten season natin, sinabay natin yan sa Passover ng mga Hudyo. Ngayon yung ika-50th yung pagsa-celebrate ng Pentecost season. Nagkataon lang na sa sulat ni Lucas sa Aklat ng Mga Gawa, sa araw din ng pagdiriwang ng Pentecoste, natanggap ng mga alagad ang pangako ng Panginoong Jesucristo na kapangyarihan para sa kanila, ang banal na Espiritu. Alam niyo po, pag binasa niyo yung libro ni Juan, yung pagbibigay ng banal na Espiritu sa mga alagad, nangyari pagkatapos mismo ng nabuhay muli si Jesus. At binigay niya yun nung siya'y nagpakita sa mga alagad doon sa isang lugar na kung saan nakasarado yung mga pintana, yung mga pinto, walang daraanan pero biglang nagpakita ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. At sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At huminga siya. At doon nagpuspos ng banal na Espiritu yung mga apostol. Pero dito sa mga gawa, binigay ang banal na Espiritu pagkatapos umakyat ng ating Panginoon sa langit. Ilang araw pang nakalipas. No? Kaya pinagdiriwang din natin sa yung araw ng Pentecoste na natanggap ng mga alagad ang pangako ng Panginoon Hesus na kapangyarihan para sa kanila.
Kaya naman, sa pagdiriwang natin ng Pentecost, ay pagbibigay din natin ito ng alaala sa pangyayaring ito sa banal na kasulatan na naging dahilan ng kapanganakan ng Iglesia. Kasi sinasabi ng ating mga forefathers of faith na yung kapanganakan ng Iglesia ay nagsimula sa araw ng Pentecost. Noong ibinigay ng Panginoon yung banal na Espiritu sa mga apostoles upang sila ay magkaroon ng kapangyarihang mangaral at magbahagi ng salita ng Diyos. Binibigyan din natin sa panahon ito ang kapangyarihan at pagbabay ng banal na Espiritu. Bakit naman kulay pula ang ginagamit natin sa ating liturgical worship sa panahon nito? Pula dahil sumisimbolo ito ng apoy na nakita sa mga ulunan ng mga alagad habang sila ay sama-sama noong nananalangin sa isang kwarto doon sa itaas. Yung tinatawag nilang upper room. Usually, ganun yung structure ng mga bahay ng mga Hudyo. Meron laging upper room. At yun yung parang pinakasala nila. Doon sa upper room, nung sila ay nananalangin na sama-sama, doon sa bahay na kanilang tinutuluyan, biglang nakarinig sila ng ugong mula sa langit. At biglang umihip ang malakas na hangin at nakita nila yung mga dilang apoy sa ulunan ng bawat isa. Bagamat ang Biblia ay maraming simbolismo sa paglalarawan ng Espiritu ng Diyos, ginagamit din natin ang simbolo ng apoy bilang pag-alala sa napakahalagang pangyayaring ito sa kasaysayan ng sinaunang Iglesia. Ang banal na Espiritu ay madalas sinasalarawan bilang hangin. Ang Hebrew word ng Spirit ay ruach. Sabi niya, ruach. Sa Greek, pneuma. Kaya pag sinabi nagkaroon ka ng pneumonia, ibig sabihin, tinukulang ka ng hangin. Ang ibig sabihin kasi ng ruach ay hininga o hangin. At interestingly, yung mga Hebrew word kasi meron niyang mga gender. Alam mo ba yun? At yung ruach is feminine. Nagkataon na nagsiselebrate tayo ng Mother's Day. Malapit, di ba? Kaya nga yung Diyos, ang konsepto ng Diyos, hindi dapat natin pinakawin lang sa mga lalaki. Wala namang kasalanan ng Diyos at hindi nyo pwedeng pinakawin siya sa kasalanan. Kaya kung may magtatanong, Pastor, pwede bang maging babae ang Diyos? Pwede kung gusto niya. Ang kanyang karakter ay may katulad na karakter ng isang pagiging nanay. Mapagkalinga, mapag-aruga, di ba? Hangin, yung isa sa mga simbolo ng Espiritu. Kaya mababasa natin doon sa tekstong binasa natin kanina, bago sila magkaroon ng bilang apoy, meron munang malakas na hangin ang dumaan sa kanila. Madalas din ginagamit ng paglalarawan sa Espiritu yung puting kalapati. Diba? So, nakikita natin yung puting kalapati. Ito ay paglalarawan ng kadalisayan at kapayapaan natin ng Espiritu ng Diyos. Ganon din yung tubig. Yung tubig naman, di ba minsan pag nag-blessing ang pastor, tubig yung ginagamit, pang-isip. Di ba? Kung paano yung apoy ay nagiging mahalagang elemento sa paglilinis upang gawing puro ang mga precious metals katulad ng ginto. Ganon din yun yung tubig. Ang purpose niya, paglinis, gawing puro, dalisay,
yung ating mga kalooban sa pamamagitan ng bautismo. Sa kabilang banda, apoy ang ginagamit na paglalarawan para sa banal na Espiritu upang bigyang diin ang kapangyarihan natin ito. Sa ating batayang teksto na mababasa kanina, doon sa mga gawa, Kabanata 2, talata 1 hanggang 21, mababasa natin na matapos mapuspos ng banal na Espiritu ang mga alagad, dahilan upang sila ay magkaroon ng bilang apoy sa kanilang mga ulo. Sila ay nakapagsalita ng iba't ibang wika. Sa mga Pentecostal, sinasabi nila na ang isa daw manifestation ng puspos ang isang tao ng banal na Espiritu, nakakapagsalita daw ng iba't ibang liwanag. Speaking of tongues. Naniniwala ba kayo? Hindi naman ganun yung ating paniniwala. Depende kasi sa pinagkakaloob na kakayanan ang binibigay ng banal na Espiritu. Kaya huwag natin i-require yung mga bawat member natin na kailangan nakakapagsalita ka ng iba't ibang lingwahe. Hindi ganun. Yung iba nga, pinapractice ko. Kung medyo maalam kayo sa Greek o kaya Latin, yun yung madalas nilang gamitin. Nagkataon naman, nung araw na iyon, maraming mga debotong Hudyo ang pumunta sa Jerusalem, galing sa iba't ibang panig ng mundo. Merong galing sa iba't ibang lugar malapit sa Jerusalem, sa Judea. Meron naman malalayo talaga. Pumunta sila doon upang makibahagi sa taunang kapistahan ng Pentecoste. Galing sila sa iba't ibang bansa at sila ay namangha nang marinig ang mga alagad na nagsasalita ng iba't ibang wika, mga wika na kanila din sinasalita. May mga wika na mula sa mga taga-Parthia, Media, Elam. Alam niyo ba yung mga lugar na yun? Hindi ko rin alam kung saan. Doon ko lang nabasa sa Bible. Merong mga taga-Judea, Cappadocia, Ponto, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, Libya, Creta, Arabia, at Roma. Napakaraming lugar ang pinanggalingan nila. Isipin nyo kung gaano rin karaming mga lingwahe ang sinalita ng mga alagad. Nagtataka sila yung mga tao sa pagkamangha sa kanilang narinig at nasasaksiyan. Ang tanong nila, hindi ba taga Galilea itong mga to? Bakit sila nakakapagsalita ng ating mga wika? Alam nyo kasi pag sinabing taga Galilea, medyo mababa ang tingin. Mababa ang status sa lipunan. Usually, ang mga taga Galilea hindi nakapag-aral. Ibang-iba yan kapag ikaw ay taga Jerusalem. Parang, kumbaga, taga Maynila, tapos probinsyano. Parang ganun yung treatment nila. Kaya nagtataka sila, paano nila nakakapagsalita ng mga wika na katulad natin? Hindi naman sila nakapag-aral para malaman ng mga yun. Kaya may ibang nagsasabi ng pakutya, lasing lang ang mga yan. Napapansin nyo, usually, kapag nalalasing yung isang tao, nakakapag-English, di ba? Kaya kung gusto nyong bumalik sa pag-English, uminom kayo ng beer brand para gumanda yung inyong cognitive function, di ba? Beer brand, hindi alak, beer brand. Bisaya kasi ako, beer brand. Sabi nung mga lasing dito,
Parang matamlay ka, kailangan mo ng espiritu, uminom ka ng alak. Kaya siguro yung mga tao nun, ganun din yung iniisip. Nakakapagsalita sila ng ibang lingwahe, no? Tapos ang lakas ng loob. Usually, pag nalalasing, di ba, tumalakas yung loob. Yung mga sabi ng mga kabataan, pag torte daw, painumin mo ang amin. Huwag kayong iinuman para hindi kayo makaani. Pero sinabi ni Pedro, hindi kami lasing. Alas 9 pa lang ng umago. Unless na mga alcoholic, yung ginagawang tubig yung alak, kahit walang pinipiling oras yung mga yun, kahit umagang-umaga, ginagawang kape nilang alak. Diba? Pero lasing nga ba talaga yung mga taong ito, upos-pos ng Espiritu Santo? Para bigyang linaw, tumayo si Pedro. Para bigyang linaw yung mga nangyayari. At nagsalita siya sa kanilang kalagitnaan. Sabi niya, hindi lasing ang mga taong ito. Alas 9 pa lang ng umaga. Ang nangyayari daw na iyon ay katuparan ng propesiya ni Propeta Joel. Ang pangako tungkol sa araw ng pagbuhos ng Espiritu ng Diyos sa mga tao. Sinasabi doon, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Ipahayag ng iyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae. At ipahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa. Dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay didilim, ang buwan ay pupulang parang dugo. Bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kung papansin niyo maigi yung mga katagang yun na sinabi ni Propeta Joel, ang sinasabi doon, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Sabihin nyo nga lahat. Pag sinabing lahat, lahat. Bata, matanda, babae o lalaki, may ngipin o wala, at kahit anong social status mo sa buhay. Mayaman ka man, mahirap ka man, ikaw man ay Panginoong may lupa, o maging ikaw ay alipin sa dilim, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat. Kaya dapat puspos din tayo ng banal na espiritu, sapagkat ang biyaya na ito ng Diyos ay para sa lahat. Anong ibig sabihin ng mga pangyayari ito? Tatlong bagay po mga kapatid. Una, ang pangyayari nito sa teksto ay nagpapahiwatig ng pagbuhos ng banal na espiritu. Ang pagbuhos ng banal na espiritu ay pagtupad sa propesiya ni Propeta Joel na nagpapahiwatig ng pagpapasinaya ng Messianic News. This is the day of the Lord. Yung sinasabi doon. This is the day of the Lord. Pangalawa, ang ungol ng malakas na hangin at ang bilang ng apoy ay sumasagisag sa makapangyarihang presensya ng banal na Espiritu na nagbibigay daan sa mga disipulo na magsalita sa iba't ibang hika na nagpapakita ng pangkalahatang saklaw ng mensahe ng Ebanghelyo.
Kaya nga, pag sinabi natin lahat, ang Ebanghelyo ay para din sa lahat. Pag sinabi natin ng Espiritu ng Diyos ay para sa lahat, maging ang Ebanghelyo ay para sa lahat. Sa lumang tipan, minsan nangyari na pagkakaroon ng nagsalita ang mga tao sa iba't ibang lingwahe. Naalala niyo ba yun? Saan niyo yun? Saan yun? Ha? Sa Torre ni Babel. Kung babalikan niyo yung pangyayari na yun sa Genesis 11, 1-9, yung mga tao, nangarap sila eh. Gusto nila daw maging tanyag. Para maging tanyag tayo, magtayo tayo ng napakataas ng torre. Para maabot natin ang kalamitan. Maabot natin ang Diyos. Sabi nila, yung torre na yan ang magiging simbolo ng ating pagkakaisa. Para hindi tayo magkawatak-watak. Hanggat nakikita natin yung torre na yan, ibig sabihin, malapit tayo sa isa't isa. Pag hindi na natin nakita, ibig sabihin, malayo na. Kailangan natin medyo lumapit. Pero hindi yun yung nais ng Diyos. Dahil sa kanilang pride, tulo ng pride ng mga tao, binigyan ng Diyos ang mga tao ng iba't ibang lingwahe. So ngayon, kung nagsasalita sila, hindi na nila maunawaan ng isa't isa. Merong Tagalog, merong Bisaya, merong Ilocano, Pilipinas pala yun eh. Ganun na nangyari. Kita niyo yung pagkakalintulan at saka yung difference. Dito, sa panahon ng Pentecoste, lahat halos ng lingwahe sinasalita ng mga alagad ng ni Jesus. Pero kabaliktaran, hindi sila nagkawatak-watak. Yun ang naging kaparaanan ng Panginoon upang mailapit ang mga tao sa Kanya. Iba-iba man ang lingwahe kanilang sinasalita. Kaya kung tutusin, ang nagdulot dati sa mga tao ng pagkalito at pagkakahiwa-hiwalay, ang siyang ginamit din ng Diyos upang pagbukluhin sila. Pangatlo, ang kaloob na banal na Espiritu ay nagbibigay daan sa mga alagad na magsalita ng iba't ibang wika na sumasagisag sa pagbaksak ng mga hadlang at pagsasama-sama ng lahat ng mga bansa at mga tao sa kaharian ng Diyos. Alam mo, dito pa nga lang sa bansa natin merong barrier usually sa lingwahe. Pag nagsama yung Ilocano at saka Cebuano, hindi sila magkakaintindihan. Kapag ang Ilocano at Cebuano, Bisaya, pumunta sa Manila, aasarin sila ng mga Tagalog. Ano ba yung dila mo? Ang tigas. Ilocano ka ba? Ano ba yung bigkas mo? Yung I nagiging I, yung I nagiging I. Bisaya ka ba? Di ba may gano'n? Pag yung Tagalog naman, pupunta dun sa kanilang lugar, sasabihin, mag-Bisaya ka. Kasi kami, pag pumupunta sa inyo, nagtatagalog. Doon pa lang meron ng barrier. Pero dito, pinakita ng Diyos na kaya nating hindi kaya hadlangan ng mga barriers na yun ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng tao at ang kanyang pagnanais na bawat bansa, bawat tao, bawat tribo ay lumapit sa Kanya at sumamba at kilalanin siya bilang Diyos ng buhay at kasaysayan. Sa pagtatapos mga kapatid, pinapaalala lamang sa atin ang pangyayari nito na tayo bilang iglesia ay nagmula, ipinanganak sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.
Sa panahon ng Pentecoste na ipanganak ang simbahan. Kaya tayo bilang kabahagi ng Iglesia, ng simbahan ng ating Panginoong Jesucristo, dapat empowered tayo. Dapat puspos tayo ng banal na Espiritu. May lakas tayo upang ihatid ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. At dapat ninanais natin na ang lahat ng tao, babae man, lalaki, may ngipin o wala, anuman ang lahi, ay dapat kabilang sa kaharian ng Diyos. Nawa, mapuspos tayo ng banal na Espiritu sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.